Sabay-sabay po nating basahin. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. They go from strength to strength, till each appears before God in Zion. Maaari na pong maupo ang lahat. Ang title po na ating pag-aaralan sa umagang ito, Operate from the Position of Strength. Kaya naman, sabay-sabay po nating i-welcome ang lingkod na ating Panginoon na gagamitin sa umagang ito ang ating Head Pastor, Pastor Rolly Moronia. Palakpakan po natin ating Panginoon sa kanyang buhay. Sister She, magandang umaga po mga kapatid. Welcome po sa ating first service ng God's Light Christian Ministries. Ito yung unang linggo ng year 2026. I hope and pray na yung nakaraang taon na ating naranasan ay at ito ay dahil sa Panginoon, ang Diyos ay mabuti at ang kanyang kapangyarihan ay sapat sa atin. At ang mga bagay na inaasahan natin ay nagaganap, minsan nagaganap, minsan hindi. Pero ang totoo noon, ang Diyos ang nakakaalam nito sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, Happy New Year. Amen. So, sino ba sa inyo ang happy nung nakaraang taon? May mga nagpapatok ba? Buo ba ang mga kamay ninyo? Joke lang po yun. Yung iba sa inyo ay dala pa ba yung pagod noong New Year? I hope na ang mga taga-GLCM family ay nag-celebrate ng Christmas at nag-celebrate ng New Year's na naaayon sa standard at sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Praise God. So, itong araw ng linggong ito, 2026, ay welcome ko po kayo, maging yung mga nasa online, Happy New Year sa inyong lahat. Ang pagiging masaya ng tao ay hindi lang ito sa material, kundi higit sa lahat sa mga espiritual na bagay na tinatamo natin mula sa ating Panginoon. Nabasa na po ang ating talata at ang ating pong topic ngayong umaga, Operate from the Position of Strength. Narito po tayo ngayon sa simula ng ating panibagong taon. At kapag bagong taon, maraming mga slogan, maraming mga greetings at maraming gusto ang mangyari ang mga tao. Ang 2025 ay nasa likuran na natin. Hindi na po natin babalikan iyon at kasama ang lahat ng naranasan natin sa nakaraang taon. Maaari, yung mga naranasan natin ay may kaugnayan sa tagumpay at mga kabiguan. Yung mga naranasan natin, mga aral o yung lesson learned mula sa bagay na ating naranasan. Mga masasayang sandali at mga sandaling gusto na nating kalimutan. Mga panalangin tinugon at mga panalangin hanggang ngayon ay hinihintay pa rin ang sagot. At ngayon nga, nasa harap natin ang 2026. Hindi pa natin alam ang magiging laman ng kwento ng ating buhay sa taong ito. Pero mahalagang sagutin natin ang tanong na ito, mga kapatid. Paano mo gustong harapin ang taong ito? From what position will you operate your life? Pwede po ba taas ang kamay ng mga excited sa year 2026? Taas din po ang kamay ng mga exhausted na. Nagsisimula pa lang tayo sa 2026. This year might mean new goals, new plans, and new prayers. Pero may mga kakapasok lang sa New Year na para bagang bistulang pagod na pag nadinig mo, pag nakita mo. Nagsisimula ka palang umusad, ubos na agad ang lakas. Hindi pa nagsisimula ang journey, pero hirap makaarangkada sa bigat ng dala-dala.
Ito ang dahilan kung bakit nagre-resulta ang marami sa survival mode. Sabi nga po natin, survival mode. Yung bang tipong sasabihin natin na sana makayanan ko. Sana kahit papaano makaraos ulit. Bahala na kung ano ang nangyari sa taong ito. Of course, may dahilan naman talaga ang marami kung bakit sa halip na excited ay yung iba ay exhausted. Ang ating bansa po mismo ay nasa survival mode din. Imagine, ang projected na utang ng Pilipinas sa 2026 ay aabot sa 19 trillion. Ang corruption controversy ay i-carry over pa rin ngayong taon. Nakakainip din ang napakabagal na pag-usad ng hustisya. At kung ikaw ay pamilyadong tao, negosyante o career person, alam mo ang epekto nito sa ekonomiya. Kung ikaw ay may mga anak, iniisip mo kung ano ang magiging kinabukasan nila. Kung ikaw ay average earner, pinaplano mo na kung ano ang pagtitipid ang gagawin mo para makaraos. These are just some of the reasons why most people are exhausted rather than excited. Pero ibahin mo yung katabi mo. Kahit ano pa ang nagbabadya sa taong ito, excited yan. Tanong mo sa iyong katabi, excited ka, hindi ba kapatid? Sinagot ba kayo? Sinagot ba kayo? Ang totoo nito mga kapatid, walang nakatitiya kung bubuti pa o lalala pa ang sitwasyon ng mundo, ng ating bansa, o maging ng iyong kalagayan sa buhay. Mga kapatid, hindi ito statement ng kawalang pananampalataya. Baka mamaya sa introduction ko, negative agad ito si Pastor Rolly. Umpisa pa lang ng New Year, dinidiscard mo. Hindi po yon. Ito ay statement ng pagkilala ng realidad ng buhay. As we grow in faith, natutunan natin na ang mabuti o masama ay pinahihintulutan ng Diyos bilang bahagi ng pagsasakatuparan ng kanyang layunin sa bawat isa sa atin. Maging sa community, maging sa ating bansa, at maging sa buong mundo. Siya ang nakakaalam noon, bagamat may mga iba't ibang pangyayari, pero control niya ang lahat. And that is good news. Amen po ba? Kaya ngayon, anuman ang hatid ng taong ito, itong year 2026, ang mahalaga, handa po tayo. Amen. Sabi nga po ninyo, dapat handa ka. Ang tanong, paano ka magiging handa? Paano mo ma-operate ang buhay mo sa walang katiyakang hatid ng 2026? This is my proposal to everyone, mga kapatid. Operate from the position of strength. Ngayon, i-define natin mula sa salita ng Diyos kung anong uri ng strength ang akin pong tinutukoy. Una, strength drawn from the right source. Sabi nga, ulitin nga po natin, strength drawn from the right source. Psalms 84 verse 5, blessed are those whose strength is in you. Strength begins with where you draw it from. Kung saan kayo kumukuha ng lakas. Siyempre, yun ang magiging lakas mo. Hindi sinabi ng Bible na mapapalad ang mga malalakas. Ang sabi ng Bible, pinagpala ang mga taong ang lakas. Ay nasaan? Ay nasa Diyos. Pinagpala ang mga taong ang lakas ay nasa Diyos. Operating your life from the position of strength has nothing to do with your own strength. This is my proposal to everyone. Operate from the position of strength. Kaya nga po, strength begins with where you draw it from.
all the great men and women na kinilala mula sa Old hanggang New Testament ay pinili at tinawag ng Diyos hindi dahil sa taglay nilang lakas. Nagawa nila ang mga pambihirang mga tagumpay dahil sa dulot ng lakas ng Diyos sa kanila. Halimbawa, yung mga tao na pinili ng Diyos, ito nga si Samson. Halimbawa, pinagkalooban siya ni Lord ng literal, extraordinary physical strength. Si Moises, si Gideon, maging ang mga propeta, gaya ni Jeremiah, ay umami na wala silang sapat na lakas para gawin ang ipinagagawa ni Lord. Ang mga disciples na pinagkatiwalaan ni Jesus para itaob ang mundo sa pagpapahayag ng mabuting balita ay mga pangkaraniwang tao din naman. Socially, economically, and educationally. Halimbawa pa, maging yung sa The Beatitudes, nabasa natin ito. Sino ang tinukoy ni Lord na pinagpala sa Matthew chapter 5? Ang pinagpala ay yung mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos. Ang pinagpala ay ang mga taong nagdadalamhati. Ang mga pinagpala ay ang mga taong mapagpakumbaba. At ang pinagpala ay ang mga taong inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Why were these people blessed? Why were they called blessed? What made them extraordinary strong despite their weaknesses? Bakit po sila tinawag na pinagpala? Ano yung lakas na pinanggagalingan ito? Ang sagot po, sapagkat ang pinagmulan ng kanilang kalakasan ay ang tamang source. At ang lakas na pinagkaloob sa kanila ay hindi lang pisikal. Ito ay panloob na kakayahang magtiis, magpatuloy, at manatiling tapat sa gitna ng pagganap ng kalooban ng Diyos. Ang tanong mga kapatid muli, saan ka humuhugot ng lakas? Sa sarili mo ba? Sa posisyon sa trabaho? Sa pera mo ba? Sa asawa mo ba? Sa anak? O maging sa apo, sa magulang? O sa ministry? Ang lahat po ng nabanggit ko ay totoong makapagdudulot ng lakas. Ngunit mga kapatid, ito ay pansamantala lamang. Sapagkat limitado sa kakayanan at panahon ang kaya nitong idulot. Sapagkat ang lahat ng mga ito ay lilipas din. Amen po ba mga kapatid? At kapag nawala sila, wala ka ng source. Amen. Kaya kapag kayo umaasa sa tao o sa anumang tinatangkilik mo, mawawala din yan. Sa gustuhin mo man ang hindi. Ngunit, kung malinaw sa iyo na ang Diyos ang pinanggagalingan ng lakas mo, hindi ito mauubos at hindi ka mauupos. Psalms chapter 28 verse 7, The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. Psalms 46 verse 1, kayo po bumasa ng malakas. Ready, go. God. Hindi po imposibleng makadama ka ng exhaustion sa halip na excitement kahit nagsisimula pa lamang dahil nga sa mga challenges na maaaring dala mo pa rin sa pagtawid sa 2026. Kasama na dito ang mga certainties sa future. Pero siyempre bilang tao, nahanduin yon yung year 2025, baka naalala mo pa o dala-dala mo pa sa year 2026. At maging sa, kung tayo ay magiging futuristic at ina-assess natin, parang iisipin mo talaga maraming challenges. Amen po ba? So lahat ba kayo nag-iisip niyan? Hindi nyo naman sinasabing bahala na lang kung ano ang mangyari. Siyempre meron tayong common sense dito. But no matter how impossible it may seem, if you know you have an access to the source of all the strength you need, the Creator of heavens and earth, the Alpha and Omega, the omnipotent God, the God whose availability and strength is from everlasting to everlasting.
He will make His strength present in you, and you will be able to boldly declare. Katulad nga ng madalas natin sinasabi, I can do all things through Him who gives me strength. Kaya mga kapatid, yung unang punto natin, saan tayo mag-ooperate? Operate from the position of strength by staying connected to the right source. Sino yung right source natin? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba, mga kapatid? Pangalawa, strength that overcomes difficult seasons. Strength that overcomes difficult seasons. Psalms 84 verse 6. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. Mga kapatid, yung pong strength is actively revealed in how you walk through difficult seasons. Sa Awit, chapter 84, verses 5 to 8, ay ilang ulit na ginagamit ang salitang lakas o yung strength. Yun ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Saan ba tayo kukuha ng strength? Saan tayo kukuha ng lakas? Sa kabila na hindi natin talaga alam ang mangyayari sa year 2026, sapagkat si Lord lang naman talaga ang nakakaalam nito. Amen po, mga kapatid. Importante ito sapagkat ang setting ng chapter na ito, itong binasa natin, mga kapatid, ay ang chapter na ito ay pilgrim. Isang mahabang paglalakbay na nakakapagod. Kaya pag nakabasa kayo ng pilgrim, yun ang ibig sabihin ng sa Bible. Isang mahabang paglalakbay na nakakapagod. Ngunit, may mas malalim na mensaheng ito. Kung nyo mapansin, sa verse 46, ay binanggit ng psalmist ang Valley of Baca. Valley of Baca. Baka ngayon lang ang nakarinig sa inyo to, yung word na ito. On the way to the temple, mga kapatid, ang mga pilgrims ay dumaraan sa lambak na ito. Parang ganyan sa picture na inyong nakita. Ang baka ay isang Hebrew word which means weeping or tears. Yun po ang ibig sabihin ng word na baka. Kaya Valley of Baca. Ang Valley of Baca ay maaaring tumutukoy sa isang kasulukuyang lugar na tinatawag na Valley of Rephaim, papuntang Jerusalem mula sa kanluran. Ito ay tuyong-tuyo. Hindi maganda ang tanawin dito at hindi ito convenient daanan. Pero kung gusto mong makarating sa templo ng Jerusalem, kailangan mo itong daanan, mga kapatid. Because life is a journey like pilgrimage. Hindi ho basta ganun kadali, hindi ho basta overnight tapos na ang lahat o naging matagumpay ka na o naayos mo na lahat ng buhay mo. Hindi po yun totoo. Basically, pilgrimage is a literal, intentional journey with a sacred destination. Sabi ko, sacred destination. Kapag ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng daang iyon. Siyempre, sacred yon. Ang journey ng pananampalataya ay patungo sa Diyos. Kaya nga, meron tayong pananampalataya. Kaya tayo tinuruan ni Lord na manampalataya sa Kanya. At ang goal ng discipleship journey is Christ-likeness. Kaya sa bumaba sa lupa, Diyos na nagkatawang tao, gusto maligtas ang tao, at ang mga tao ay magdisipulo para maihatid ang kaligtasan ng sanlibutan na nanggagaling sa Kanya. Ang ultimate destination natin bilang mga sojourners sa mundong ito ay sa piling ng Diyos sa langit. Ibig sabihin, anumang hirap, anumang sakit, anumang pain, anumang pagtitiis, yung journey na yan, na posibleng dadaanan natin sa mundong ito, ay papatungo pa rin ito sa piling ng Diyos sa langit. Amen. At sa proseso ng paglalakbay,
dadaan po tayo sa mahirap at tuyong panahon. Mga landas na ayaw mo, ngunit kailangan mong tahakin. Kasi hindi nga natin kontrol ang buhay, mga kapatid. Bigyan ko kayo ng napakasimpleng halimbawa. Sino ba rito yung talagang tiga Cavite? Malibang kina Pastor Gino o yung iba sa inyo. Mga tiga Cavite kayo, di ba? Pumupunta naman kayo ng Mall of Asia. Amen po ba? Amen. Parang matamlay kayo, ayaw nyo na pumunta ng Mall of Asia. Sawa na kayo o punta ka saan nyo gusto pumunta. At pag ikaw ay papunta ng MOA, may maaluwang daan. Diba? Maluwag ang daan. Konsyal Alex, di ba? Sa kadadaan. Sa kadadaan. Cavitex. So, alam, matika-Cavite talaga to eh. Pero bago ka makarating ng Cavitex, mula dito sa Sahawdulan, makikipagbakbakan ka muna sa 14 na kilometro ng traffic. 14 kilometers, nabilang eh, no? Kung meron lang ibang pwedeng daanan, sana, pero wala kang choice, sasagasain mo talaga ang traffic para ka makarating sa entrance ng Cavitex sapagkat iyon lang ang way para ka makarating sa Mall of Asia. Ganon din ang Valley of Baca. Ang Valley of Baca ay isang blessing in disguise. Sa kabila na ito ay naglalarawan ng difficult season, ay nagiging pinagpala. Ito ay naging place of spring. Sa tigang na lupa ay umagos ang autumn rains. Yan ang sabi ng binasa natin. Ang salita naman pong pools, P-O-O-P-O-O-L-S, ay isang play na words in Hebrew na ang ibig sabihin ay blessings. Kaya ang tuyong lugar, ang lugar ng pag-iyak, ay nagiging lugar na sariwa at lugar ng pagpapala. Kaya, what does it mean to us, mga kapatid? Balikan mo ang nakarang taon at isipin ang mga pagkakataong marahil dumaan ka sa Valley of Baca. Mga dry seasons. Mga panahon na nasubok ang pananampalataya mo. Mga panahon na hindi mo alam ang plano ng Diyos. Mga panahon ng pagluha. And you recall a season in your life when you almost gave up, but you decided to keep going on. Purihin ng Diyos, kaya ka nandito pa rin sa GLCM. Amen, di po ba? Lahat tayo ay may mga panahon ng joys and sorrows. Lahat po tayo, meron yan. Nagkaroon tayo ng iba't ibang karanasan noong mga nakaraang taon. Meron sa inyo, dumalo ng kasal. Meron sa inyo, sumaksi sa child dedication. Meron sa inyo umattend ng maraming birthdays at maraming anniversaries. Pero, meron din namang nakaranas na nakapaglibing sa patay. Dumalo ka sa ospital. Sinalanta ka ng bagyo, dumaan sa kagipitan. Nakaranas ng relational conflict. Kaya, walang exempted sa Valley of Baca. Amen. So, natindihan nyo na yung Valley of Baca. Hindi ito stranger na sa inyo. Pero isang bagay ang na-realize po natin. Hindi mo ipagpapalit ang mga panahon ng pagluha sa kahit ano paman. Sapagkat kahit gaano kahirap ang naranasan mo, ginamit itong instrumento ng Diyos para iparana sa iyo ang kanyang kalakasan. Naranasan mo ang sariwang pagpapala sa kalagitnaan ng kahinaan at na-realize mo, hindi mo makikilala ang katapatan ng Diyos kung hindi ka dumaan sa Valley of Baca. Totoo po yan, mga kapatid. Hindi mo makikita ang katapatan ng Diyos. Hindi mo makikita ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos kung hindi ka dadaan sa mga pagsubok ng buhay. Kaya ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 10, sabi, that is why for Christ's sake I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecutions, in difficulties. For when I'm weak, then I am strong. Pwede ba natin sabihin uli? For when I'm weak, then I am strong. Ang tanong, mga kapatid, paano natin mararanasan ang lakas ng Diyos sa mga panahong iyon? How can we turn the Valley of Baca into a valley of springs? Ang sabi ng psalmist, as they
pass through it. Kapag ang ating puso ay nakatuon sa paglalakbay ng may direksyon patungo sa Diyos, doon lamang natin masasaksihan kung paano pasasariwain ng Diyos ang tuyong daanan. When our journey turns to be difficult at nakaranas tayo ng exhaustion, naroon po ang malaking tukso na lumihis sa tamang direksyon. Minsan, ang puso natin ay nakatuon sa ibang bagay. Hindi sa paglalakbay patungo sa Diyos. May mga ganyan tayong karanasan, hindi po ba? Merong iba tayong iniisip, iba yung minimithi natin, iba yung gusto nating mangyari. Hindi lahat yan ay gusto natin ay patungo sa Diyos. Kaya, kapag dumaan tayo sa difficult seasons, at kapag tinatawid natin ang Valley of Baca na parang walang katapusan, ano ang magpupuel sa atin upang patuloy na tahakin ang tamang landas? Ano po magpupuel sa atin, mga kapatid? Of course, ang banal na Espiritu. Ang Holy Spirit. Siya ang nagbibigay sa atin ng homing instinct patungo sa Diyos. But remember, it requires your own determination to actively walk by faith and trust in God and not on yourself alone. Meron pong tayong nabasa, alam natin ito at inyong natandaan, naalala natin si Paul, na siya ay sinabi ng Bible, na sa New Testament na nabasa natin, na siya ay, sabi niya, meron siyang tinik sa kanyang laman. Hindi natin alam kung anong klaseng tinik ito, pero isang paulit-ulit na problema sa katawan o isip ang nagpahina sa kanya. 3 beses niya itong ipinaalis sa Diyos, pero bawat pagkakataon, ganito ang sabi ni Lord sa kanya. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Pwede po ba kayo ang bumasa ng malakas? Ready, go? Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, kapagkat lubusang nahayag kapag ikaw ay mahina. Kaya, sinabi din ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, verses 9 to 10, sabayan po niyo ako sa pagbasa, kaya't buong galakong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. What do we learn from his experience, mga kapatid? Ano yung lesson natin nasa kanyang karanasan? Essential ang Valley of Baca para manatili tayong dependent sa Diyos. At sa sandaling nakadepende tayo at tumitingin sa Diyos para sa lakas na wala tayo, doon po natin tunay na mararamdaman sa bawat himaymay ng ating laman ang kanyang kapangyarihan. Kaya, ang tamang tanong ay hindi bakit ako nandito sa Valley of Baca. Bakit ako dumadaan sa mga pagsubok? Ang tamang tanong ay ano ang gagawin ko sa biyaya ng Diyos habang nandito ako? Dapat, yun po palagi ang itatanong natin sa ating sarili. Kaya, operate from the position of strength that overcomes difficult seasons. Kasi, palagi may mga pagsubok, may mga panghina, may mga challenges, may mga hamon ng buhay. Pero doon sa strength na binigay sa atin ni Lord. Kasi Christian na tayo, mga kapatid. Kaya nga tayo, Christian, merong strength na binigay si Lord sa atin. Doon tayo magsisimula. Doon tayo mag-ooperate. At ang strength na iyon, ang gagamitin natin sa year 2026. Habang tayo ay lumalakad, anuman ang makasalubong natin, anuman ang maranasan natin, maging ito'y pagsubok sa pamilya, sa negosyo, spiritual, o anumang bagay nang yan, ang lahat ng yan may lakas ang Diyos na ibinibigay sa atin na siya lang ating gagamitin upang tayo ay maging matagumpay.
Amen. So, pangatlo mga kapatid, strength that multiplies while in operation. Strength that multiplies while in operation. Psalms 84, verse 7, they go from strength to strength till it appears before God in Zion. When you keep moving toward God, strength continues and even multiplies. This verse expresses a progressive statement. Progressive po itong statement na ito. Sabi dito sa wikang Tagalog, sila ay patuloy na lumalakas. What does it mean? Hindi sinabi dito, mga kapatid, na malakas na sila bago maglakbay. Kundi, lumalakas sila habang naglalakbay. Magkaiba po yun. Hindi sinabing malakas ako, kaya ako naglakbay. Walang ganon, mga kapatid. Ang sabi ng tilat, kundi lumalakas sila habang naglalakbay. At ang lakas na ito ay nagmumultiply dahil malinaw ang direksyon ng kanilang paglalakbay patungo sa Diyos, sa Zion. Yun ang sabi ng ating binasa. What is the point, mga kapatid? Ibig sabihin, ang direksyon ng buhay ang nagdidikta ng kanilang lakas. Ulitin ko, ang direksyon ng buhay ang nagdidikta ng kanilang lakas. Direction determines strength. A Godward life never runs out of power. Hindi ba minsan kapag meron kang gustong mangyari, meron kang mga ambisyon, maging sa pamilya mo, sa eskwelahan, sa negosyo, hindi ba yun yung nagbibigay ng lakas sa'yo para gawin mo yun? Di ba? Maging yung mga boy-girl relationship na kapag ka ikaw ay umibig, nagka-crush ka, di ba? Kahit puyat na puyat ka na, di ba? Hahawakan mo yung cellphone, kakumustahin mo siya, di ba? Kahit walang-wala ka na, siguro, yung mga nililigawan ninyo, mga sinisinta ninyo, niregaluhan nyo yan, mga kapatid. So, kasi yun ang nagiging lakas nyo. Pero iba pa to. Itong sa Diyos na pinag-uusapan natin, yung strength na pinag-uusapan natin. When your life is moving toward God, weariness turns into worship and strength keeps increasing. Kasi, nahandong ka sa lakas ng Diyos na ito na siyang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang sumunod sa Diyos, upang sumamba sa Diyos, at upang tumibay sa pakikibaka. Kaya, sa taong ito, piliin natin muna ang direksyon ng Diyos at ipahayag na sa iyong paglalakbay ay kakitaan tayo ng kalakasan. Hindi tayo kakitaan ng panghihina, kundi patuloy ng paglakas. Kasi nga, kasama natin ang lakas ng Diyos. Kaya, kahit ka makaranas ng pagod, lalakas ka. Kahit masugatan ka, lalago ka. Kahit dumating ang point na bumagal ka, uusad ka pa rin. Pakinggan natin ang sinasabi ng pangako ng Diyos sa Isaiah chapter 40, 29 verse 31. Sabayan ninyo ako sa pagbasa, mga kapatid. Ready, go? Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, hindi manghihina. Ang bottom line, mga kapatid, ay ikaw ay dapat nagtitiwala sa ating Panginoon. So, huwag mong hintayin na maramdaman ang lakas bago ka sumunod. Ang pagsunod mismo ang daan ng lakas. Operate from the position of strength which multiply while in motion. Sa pangwakas, mga kapatid, sa panghuli, ang year 2026 ay hindi natin lalakaran na ang mindset ay umaasa lang na makaraos.
Yung bang parang ano lang tayo, yung okay na yan, bahala na kung ano ang mangyayari. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Hindi ganon. Kundi aasa tayo na malalakpasan nating lahat ang mga challenges na ito dahil ang Diyos ang nagbibigay lakas sa atin. Panghawakan natin ito, mga kapatid. Hindi rin natin lalakbayin ang taong ito na ang panalangin ay sana ay kayanin ko. Nasa mahinang mode tayo. Ngayong araw, mga kapatid, sa year 2026, malinaw na ipinakita sa atin ng salita ng Diyos ang isang mas mataas na paraan ng pamumuhay. Operate from the position of strength. Maaring hindi sapat ang lakas mo, maaring hindi ka handa at hindi ka sigurado sa mga magaganap sa buhay mo. Ngunit alam mo ang lakas na kailangan mo ay available mula sa Diyos. Sino ang naniniwala na ang lakas na gagamitin natin ay available mula sa Diyos? Taas ang kamay. Palakpan natin ang ating Panginoon. Kung ang lakas mo ay galing kay Lord, kahit ang year 2026 ay may dalang Valley of Baca, may dalang pag-aalinlangan, may dalang pagluha, pagkalungkot, hindi po tayo titigil. Hindi tayo titigil. Tatahakin natin ito ng mayroong pag-asa. Tatahakin natin ito ng mayroong confidence. At habang dumaraan po tayo, ang tuyong lupa ay magiging bukal, ang luha ay magiging patotoo, at ang pagod ay magiging pagsamba. Kapag tama ang direksyon po natin, mga kapatid, mga magulang, mga kapatid, kapag ang presensya ni Lord ay kasama mo lagi, kapag determinado ang pananampalataya mo, tandaan natin, pwede kang mapagod, pero lalakas ka. Pwede kang masaktan, pero lalago ka. Pwede kang bumagal, pero uusad ka pa rin. You will go from strength to strength until you reach your God-ordained destination. And together, let us make this declaration. This year, 2026, sasabihin mo sa iyong sarili, I will not operate from fear. I will not operate in exhaustion. I will not operate in survival. I will operate from the position of strength. Anong strength yun, mga kapatid? Strength drawn from God. Strength that overcomes the difficult season. Strength that multiplies as I keep moving toward His direction. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Sambahin natin si Lord, awitan natin siya nang merong pagtitiwala sa Kanya na tayo'y papapalain niya sa taong year 2026. Yes, Lord. Titiwala kami sa iyo, Panginoon. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, Yes, Lord. Kahit anong panahon, mabigat man o maging sitwasyon, Lord, aalalayan mo kami, Panginoon. Bibigyan mo kami ng tamang direksyon. At ang iyong presensya, Panginoong Diyos, ay palaging kasama namin ikaw. Ang aming pananampalataya, ang aming
mapagkitiwala sa iyo, Lord, ang aming pinag-aasahan sa aming mga buhay. Ano mang panahon, yes, Lord, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Di nagbabago, Diyos ka sa akin, naging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, mag-iwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Mga kapatid, maaari, ang iba sa inyo ay nag-iisip. Maaari, dala-dala mo pa yung mga kapaguran na naganap noong year 2025. Maaaring iba sa inyo ay may mga confusion sa pananalapi, sa relasyon, o anumang bagay na gumugulo sa inyo. Mga kapatid, tandaan ninyo, ang Diyos ang ating kalakasan. Makakaranas tayo ng pagod, pero patuloy tayong papalakasin ni Lord. May mga hindi natin gustong mangyari sa ating buhay, pero paraan iyon para tayo lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. Maaari, hindi natin agad makakamit ang gusto natin, pero aasa pa rin tayo na ito ay makakamtam natin kung ito ay kalooban ng Diyos. Pagkat ating pagtiwalaan ang Kanyang pangako, ang Kanyang mga salita ay buhay. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay maaasahan natin. Amen! Sa lahat ng panahon, Diyos ka ka sa sa amin, amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Tayo po yung manalangin. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong salita na aming tinanggap ngayon sa unang linggo ng taong 2026. Magsisimula kami, Panginoon, sa iyong lakas na ibinigay sa amin. Hindi sa lakas ng ibang tao, hindi sa lakas ng mga politiko, hindi sa lakas ng ibibigay ng gobyerno, hindi sa lakas na kung saan meron kami. Lord, nagtitiwala kami na magsisimula kami sa year 2026 na kasama ka namin. Ang lakas na ito ay nanggagaling lamang sa iyo, sa iyong mga salita. Doon kami, Panginoon, magtitiwala at wala ng iba. Kaya po, O Diyos, ang aming mga kapatid na narito ngayon, ngayong year 2026, ay aming tinatanggap ang iyong mapagpalang kamay, ang iyong basbas, at ang iyong patuloy na pagbigay sa amin ng sandigan, ng lakas, upang kami ay makasunod sa iyo ng merong katapatan. Panginoon Diyos, aming pinimpong dinadalangin ang aming mga personal na panalangin sa iyo na ikaw ang siyang magbigay sa amin ng katuparan ng panalangin nito. Ang iyong probisyon ay sapat at ikaw ang lahat ang tutugon nito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen at Amen.